Magandang umaga po sa inyong lahat. Pasensya po kayo kasi talagang inayos ko yung schedule na makapag-umpisa tayo sa oras sa tulong ng mga opisyales ng samahan at makapagbigay na rin ng struktura ang ating kapatid na si Brother Brian. Hingid po sa inyong kaalaman, si Brother Brian po ay bihasa na sa pagbibigay ng mga panayam dahil siya ay isa ring katikista. So, tama po yung mga tinuring niya kanina. Part ng structure ng ating Catholic Church ay yung buhay ni Kristo kung saan siya nagmula at hanggang sa kasalukuyan na kung saan tayo naroroon ngayon. So, sana po ay napagnilayan natin na ang ating ginagampanan sa mga oras na ito ay isang panawagan. Panawagan na kung saan, sabi nga ni Brother Brian, tayong lahat ay mga lingkod. No? Tayong lahat na nabinyagan ay mga lingkod. Mayroon po tayong tatlong klaseng lingkod. Meron po ba sa inyo makapagtuturing? Sino-sino mo po ba yung mga tatlong klaseng lingkod? Yung dalawa ay nabanggit na ni Brother Brian kanina. So ang tatlong pong uri ng mga lingkod ay yung mga nabinyagan. Lahat tayo ay binyagan. Sino po hindi nabinyagan? Sa Catholic Church. So I'm sure, doon sa first part ng ating ay na-screen nyo sila na sila ay mga binyagan. At nakapagpasa po kayo ng inyong mga documents sa ating Pangulo. Kasi number 1 po iyon na requirements. Okay po? And then, ang una po talagang uri ng lingkod ay tayong lahat na nabinyagan. Ang ikalawa ay yung mga natatanging lingkod. Na kung saan yun yung binanggit ni Brother Brian kanina, may mga pare, mga diakono, at tayong mga lingkod na kung saan ay hindi na ordinahan. Okay? Tayo yung mga laiko na natatanging lingkod ang tawag sa atin. Tayo po yun, yung ikalawang lingkod. Yung pangatlong lingkod ay yung grupo ng mga kaparian. Hindi pala kasama sa ikalawang lingkod yon. Ang unang lingkod ay tayong mga binyagan, ikalawang lingkod ay tayong mga hindi na ordinahan pero ang tawag sa atin ay natatanging mga lingkod. Laiko kung tawagin. Hindi tayo na ordinahan pero tayo ay mga laiko lingkod. Okay? Pangatlo ay yung grupo ng mga kaparian na kung saan ay dumaan sa masusing pag-aaral sa buhay ni Kristo at mga naordinahan. Yan po yung mga tatlong klaseng lingkod. Okay? Kailan nga ba nag-umpisa ang samahan ng mga liktor? Mayroon po ba kayong idea kailan nag-umpisa ang samahan ng mga liktor? Noong unang panahon, ang mga kaparian ay nakatalikod sa tao. Meron po bang nakaabot dito na ang mga kaparian ay nakatalikod sa tao? Okay, si nanay. Nakatalikod sa tao at ang kanilang ginagamit na dialect ay Kastila, wikang Kastila. Yun yung panahon mo. Noon na wala pang laiko. Wala pang sila-sila, yung mga kaparian lang ang talagang gumaganap sa mga gampanin. Kaya dumating yung time na kinakailangan ng Second Vatican Council, yung pagpupulong ng mga obispo, nagkaroon sila ng pagpupulong na kung saan ay ibinibigay na sa mga laiko ang mga extension ng gampanin ng mga kaparian. Ito po ay naganap noong ika-15 ng Agosto 1972 mula sa isang liham ni Papa Pablo ika-6. Pinamagatang Ministeria Quiadam. Buong linaw po niyang pinahayag sa lahat ang pagsulong na isang mahalagang pagpapanibago. So, nagbago tayong lahat. Biglang nakatalikod ngayon, nakaharap na ang pari. Okay? So, at ipinagkaloob na, isinaadoon na maaari nang ibalik sa mga laiko ang ministry ng lektor. Tinatawag na ang ministry ang minor orders at hindi na mga nagsisipaghanda lamang sa pagpapari ang tinatanggap sa ministry. So doon po tayo pumasok, kaya tayo ngayon ay tinatawag na
lector. At kilala na ninyo, pinakilala kanina ang mga opisyales ng ating parokya. Binigyang daan na rin kung paano sino-sino ang mga nakapaloob dito sa ating gagalawang parokya. Pero bago po ito, naunawaan po ba natin ano ang kahulugan ng parokya? Sino po ang nakakaalam? Ano po ba ang kahulugan ng parokya at saan ito, salitang ito nagmula? Pag sinabi pong parokya, ito ay kalipunan ng mga naninirahan. No? Itong community, ito ay isang community. Parokya. Pag sinabing parokya, isang komunidad na naninirahan. Tayo ay isang parokya. Okay? So, sino-sino pa nga ba ang gaganap sa isang parokya na kung saan tayong lahat ay involved? Kanina, kitang-kita natin kung sino-sino mga sub-parish pastoral council ang nakapaloob sa ating parokya ni San Isidro, Labrador. At maaari ko po bang malaman kung mula sa SPPC kayo? Amaresa 2. Amaresa 2. Amaresa 2. Congratulations. Asan kaya yung mga nag-training before? Isa lang yung natira, no? Okay. Kayo po? North Fairway. Meron na doon, ano po? Isa. Kinday. Sister? Sarmiento. Okay? Feliciano. Meron tayong tinraining na Feliciano before, lalaki. Okay. Hindi. Sana mag-active ka. Anak, ha? Ikaw. North Fairway. Yan. Pagtibayin natin yan. Kasi, sino ba laging gumaganap doon? Sister Lolit sa North Fairway, ano? Yan, sila Brother Brian. Kayo po. Villamuson. Ayun, Sister Faye. Matatag na yung Villamuson. Alam niyo po ba na bago pa lang nag-uumpisa ang Villamuson, doon tayo nag-umpisa sa inyong social hall, no? Wala kahit ano. So, isa po ako sa naging parte ng inyong pag-uumpisa. Si Brother MJ ang nag-umpisa doon. North Fairway. 1, 2, 3. Tatlo na. Villamuson. Malakas ang Villamuson, ha? 4 na. Sarmiento Homes. Ayan. Bible Apostolate siya. Si Brother. San Jose Heights. Kasama ni Brother Edelson. Kailangan po kayo niya kasi lagi siyang busy. Di ba? Very busy. At ang nakatalaga sa aking panayam ay ano nga ba? Naipaliwanag ko na nga. Saan tayo nagmula bilang mga lektor? No? So, ano nga ba ang gampanin ng lektor sa pagdiriwang ayon sa pangkalahatang tagubilin ukol sa pagmimisa mula sa Roma? Bakit tinawag na aklat ng pagmimisa sa Roma? Bakit? Dahil tayo ay naka-angkla sa Roma kung nasa saan naroroon ang kumakatawan sa atin, sa ating pinakamataas na pananampalataya, kumakatawan kay Kristo ay ang ating Santo Papa. So nakaangkla tayo, ang ating misa ay tinatawag na aklat ng pagmimisa sa Roma. Nakapaloob po dito yung mga panalangin sa pagdiriwang ng misa. Okay? Maaari po ba ako ngayon Brother Brian para makita nila ang aklat ng pagmimisa? Kailangan po kayong maging familiar sa mga libro na inyong mai-encounter, no? Kapag ka po kayo ay naganap ng isang lektor. Ito po, ayan, sa gilid po ay nakalagay, aklat ng pagmimisa sa Roma. Yan. Sino po ang gumagamit nito? Pari lamang po ang gumagamit nito. Naririyan po ang mga daloy ng misa na sinusundan ng ating mga kaparian. Okay. Yan. Thank you, Brother Brian. Yon. Ito naman pong susunod ay yung mga iba pang aklat.
Meron na tayong misal, brother. Misal. Familiar po tayo sa misal, no? Na nilalabas tuwing buwan, minsan sa isang buwan. Lahat po tayo mga lektor ay kinakailangan kumuha ng CP nito. Hindi po ito libre, ito po ay may bayad. Ayan na, pumasok na ang sinasabi ni Sister Ningning na time, talent, and treasure. Okay? Po, hindi po libre ang maging isang lingkod. May gastos po. Kaya tayo mayroong seminar, ina-aware po namin kayo na sa inyong papasukan, ma-encounter po ninyo ang mga bagay na ito. Kailangan po meron tayong CP nito minsan sa isang buwan. Bakit? Dahilan sa tayo ay mga lektor, kapag tayo ay nabigyan ng assignment, naririto po yung babasahin natin sa araw na kung saan, usually naman ay Sunday. Yung mga ordinary days, wala po dito. Doon po natin yung makikita sa isang aklat, uri ng aklat na volume 2, yung brown. Volume 1 is Sunday. Yan. Kung anong naririto sa misal, naririyan din sa volume 1. Volume 2, naririyan po yung mga ordinary readings. Okay po? And then, paano nyo naman makikita? Sino nag-BBS na dito? Lahat ng officers ng BBS, wala pong naka-attend sa kanila. O yan. Yan, very good. Dahil Bible apostolate ka, dapat lang. Yan. Yan ang tinatawag na ordo, kung saan natin makikita ang mga pagbasa. No? Kung sakalit hindi tayo nakabili ng misal, pwede po nating tignan kung ano ang readings for today. Sa ordo, may petsa po dyan nakalagay. Kung ano ang petsa, anong araw, anong panahon, makikita po natin diyan. Okay? Sa paglipas po ng inyong pagiging lektor, unti-unti po ninyo yung matututunan kung bibili kayo ng kopya. Oh, lumabas na naman, pera. Okay? Nandito po tayo sa gastos. Pangalawa, kailangan po rin ninyong maging aware kayo, dito familiar kayo sa panalangin ng bayan. Although, nandito po iyan sa misal, kapag Sunday, pero pag ordinary day, kailangan pong familiar kayo diyan. Naririyan din naman po kung anong panahon, anong araw, makikita po ninyo diyan. Ang tawag po niyan ay panalangin ng bayan. Yun yung sinasabi ni Brother Brian kanina na kung saan diakono ang siyang gumaganap dito, pero hindi naman sa lahat ng panahon ay mayroon tayong diakono, kung kaya ito ay iniatang na rin sa mga lektor. Totoo po yun na hindi dapat natin ibinabaliwala ang panalangin ng bayan. Bigyan po nating buhay ito sapagkat kung mapupunan ninyo sa misal, ang lahat ng panalangin bayan, mayroon sa pamilya, meron sa community, meron sa pang-national, meron sa pang-dioceses. Okay po? So dapat bigyan po natin yan ng pansin na may pahayag natin ng maayos kung paano natin na ipapahayag ang salita ng Diyos, ganun din ang panalangin ng bayan. So yun po, aware na tayo doon. Okay. Sa pagpuprosesyon patungo sa gawin ng dambana ng altar, ang lektor ay nakasuot ng nararapat na kasuotan. Pamilyar po kayo na... Nasaan si Brother? Ito po ang tinatawag nating gala uniform. Okay? Ito po tinatawag nating gala uniform. Mayroon po tayong pin, nakalagay ay lektor. Naririto po ang logo ng ating pagiging lektor na mula sa diocese. Ito po ay kumakatawan at nagsisimbolize ng ating pagiging miyembro ng lektor ng diocese ng Malolos. Okay. Ang bawat isa po ay kinakailangang magkaroon ng gala uniform. At bukod pa riyan, mayroon po tayong tinatawag na type A ba ang tawag sa inyo?
type A uniform na white ang blouse sa ibabaw at black na palda at closed na sapatos, black na shoes, closed, at naka-stockings po sa mga kababaihan. Pinapairal pa rin ba? Pinapairal pa rin. Sino po ang hindi nag-i-stockings? Ako po. Sa mga kalalakihan, walang problema. Pero kailangan nyo pa rin magsuot ng gela. Sino ayaw magsuot ng gela? Hindi ka magiging lektor. Tanggal ka kagad. Ayun. Okay? Kailangan po tayong naka-stockings. Bakit? Hindi po ito gawa-gawa lang ng mga opisyales. Ang nagpamana po sa amin ito ay ang paring si Father Dennis. No, si Father Dennis po kasi very particular sa dapat maayos ka, neat ka, malinis ang tingin sa'yo, walang makitang baku-baku ba? Ganun. Kumbaga, presentable. No? So, sa ating pagiging presentable, dapat maayos ang pagkakaplansya ng ating uniform. Hindi tayo pupunta sa ating serve na kusot ang ating uniform. Ang ating type A na white and black ay dapat planchadong maiging-maigi. Huwag kakalimutan ang pin na kinakabit sa gila uniform. Ang ating shoes ay dapat makintab. Kitang-kita po yan dahil kayo po ay sasama sa prosesyon patungo sa altar. Kung mahaba po ang inyong buhok, maaari lamang po na itali. Okay. Huwag na po hintayin na sabihan pa kayo ng mga opisyales na itali ang inyong buhok. Sa seminar pa lang po ay sinasabi na namin, itatali ang buhok ng kababaihan. Si Brother Brian, nagtatali ng buhok. Yes. O yan, di ba? So itali, kung kayo naman ay lalaki at medyo mahaba na ang buhok, lagyan ng gel or kung paano maging neat sa paningin. Basta overall kailangan maayos, neat, mukhang mabango, smarte, presentable, at hindi yung parang hindi ka sigurado sa gagawin mo. Dahil kaya tayo dumadaan sa ganitong training, sigurado tayo sa gagampanan natin. Okay po, mamaya, dadalhin namin kayo sa taas, katulong po natin ang mga opisyales upang kayo ay ma-practice kung paano ang tamang galaw, ang tamang kilos na ine-expect sa atin. Maging ito man ay sa ating mga chapel or dito sa ating parokya, ituturo po namin sa inyo ay nakacentralize dito sa ating parokya. Sapagkat kung ano ang galaw dito sa parokya, na-expect po na yun ang galaw ninyo sa inyong mga kapilya. Hindi po maaari na iba dito sa parokya, iba doon sa inyong kapilya. Okay? Meron pa, yung belo. Yung belo po, isa pang gastos. Pero mura lang naman po yung belo. Sa kababaihan lang. Sa kababaihan lang. Si Brother Brian, hindi naman nagbebelo yan. Pero nag-headband. Okay. Dapat po ay nakabelo. No? Ang belo po ay pwedeng tulungan kayo ng mga opisyales para magkaroon kayo ng belo. Sana, kung mamarapatin, no, magkaroon kayo ng isahang belo lang na pare-pareho. No, sa December kasi ang inyong pagtatalaga, after po ninyong ma-practice mamaya, syempre, sabi nga ni Brother Brian, kailang marinig ang inyong mga boses. Okay, after po nun, ay i-qualify na kayo ng mga officers. Huwag pong magdaramdam kung sakaling sabihin ng mga officers, hindi po ako mag-qualify sa inyo, ha? Sila po. Huwag pong magdaramdam kung sabihin ng mga officers na pasensya na, brother, sister, tingin ko mas bagay ka sa ganitong ministry. Hindi po kayo tatanggihan ng simbahan. Welcome na welcome po kayo. Kaya lang, kung sakaling sabihan kayo ng mga officers na, brother or sister, tingin ko mas bagay ka sa ganitong ministry, sa pagiging lay minister.
Ibig sabihin, may nakita sa iyo ang mga officers. Huwag niyo po yung tatanggihan kasi yun po yung nakikita sa inyo eh. At silang mga namumuno, sila ang nakakaalam kung sino nga ba ang nababagay at ano ang nababagay para sa iyo, para maging isang lingkod. Okay po? Yan pa ang nakikita. Okay, paggamit ng mikropono. Ang ating mikropono dito sa ating parokya, very much sensitive. So, hindi po dapat na ingatan po natin na may mga sinasabi tayo na kahit malayo ay naririnig po. No? Ingatan po natin. Kasi may iba't ibang klase ng sound system. No? So, dito sa ating parokya, sabi nga ni Father, talagang ang kinontak niya para mag-ayos ng ating sound system ay sa grupo ng Levites. So, talagang maayos. Dati hindi, pero ngayon maayos na po. Kahit saan kayo pumwesto, maayos at malinaw na maririnig ang inyong boses. So, ingatan po natin na ang ating, hindi naman po pwedeng ang mikropono ay parang kakainin na natin. Ano po? Dahil nga sa sinabi na maayos ang ating microphone, dapat isang dangkal ang layo sa ating bibig. Kasi sabi ko nga, kahit malayo, naririnig. Isang dangkal ang layo sa ating bibig. Kasi iba yung boses na parang kinakain mo na yung microphone. Ito, hindi siya ganun hindi niya na ako marinig. Pero kung doon kayo sa taas, kahit ganyan, dinig na dinig po kayo. So, ingatan po. Narito po at tunghayan at ang paghahandang kinakailangan para sa wastong paggamit ng mikropono. Bago pa lamang magsimula ang misa, i-check na yung inyong mikropono, kaya maaga po kayong darating. 15 minutes before ng misa or 30 minutes before ng misa, naririto na kayo. Napakahirap po kasi ang buhay natin dito sa Muson ay napaka-traffic. So, i-anticipate na po natin ang traffic. Hindi po natin pwedeng maging dahilan ang traffic. Ako po, ibibigay ko sa inyo example. Ako po ay talagang lektor din. Lektor din po ako. Part po ako ng ating samahan. Dahilan sa kondisyon ko na ako po ay magmumula pa doon sa kabilang ibayo, give up ko po ang pagiging lektor dito sa ating parokya ng San Isidro Labrador. Ako po ay nakatira sa Mountain View na sakop ng Lasalle. Kaya binigyang daan ko na hindi na ako mag-lector dito, pero kung tutusin, pwede pa rin naman po mag-lector dahil may bahay ako dyan sa Villa Española. Okay po? Parokyano pa rin ako ng ating simbahan. Bakit ko give up? Kasi ina-anticipate ko yung traffic na panggagalingan ko, pangalawa, hindi ko siya mapag-iigi ng lubos. Bakit? Dahil sa dami ng aking hinahawakan na mga grupo kasama yung aming Quasay Parish. Ang Quasay Parish kasi connected pa rin dito. Hindi po siya nakahiwalay. Kahit na kami na ang Lasalle ay nasa kabilang ibayo, ang Quasay Parish ay anak ng San Isidro Labrador. Okay? So, yun nga po. Ang pinupunto ko lang dito, sana po i-anticipate natin ang oras. Kung tayo ay may assignment ng alas 6 ng umaga, 5:30 ng umaga, narito na po tayo. Na-check na po natin ang microphone. Yun ba ay akma sa ating height? Maayos ba ang tunog? Hindi yung kung kailan po tayo magbabasa na, tsaka pa lang natin siya iaayos. At titignan na rin ang ating sitas ng ating babasahin kung ito ay nasa tamang posisyon. Nasa tamang panahon. Okay po? Meron po doon mag-guide naman sa inyo. Usually, ang nag-guide doon ay yung mga sakristan, si Iman. Pero, hindi ko naman po pwede nang ituro sa inyo isa-isa yung mga, dahil
susunod na antas na po iyon ng inyong seminar. No? Basic lang muna po ang inyong malalaman sa ngayon. Papaano tumayo sa ambo, papaano humanap ng sitas, papaano ang tamang pagbabasa na kung saan ay ina-expect sa inyo na nauunawaan ng sambayanan ang inyong binabasa. Hindi po lahat ng marunong magbasa ay pwedeng maging lektor. Mapalad kayo sapagkat, sabi nga kanina, wala naman sigurong pumilit sa inyo. Pero ang importante, narito kayo ngayon at tinugunan ninyo ang panawagan ng ating Panginoon. Okay? So, yun po ang natin. Consider po natin na nakahanda na ang lahat, ang public address system, ang ating babasahin. Pumunta sa ambo o yung sa microphone o sa stand upang damputin ng marahan ang mikropono. Hindi naman natin to dadamputin kasi ina-adjust lang yung sa atin dito. Pero sa chapel, i-apply nyo po yun. Kasi hindi naman ganun sa chapel. Di ba may microphone? Ganito po sa chapel. So, dapat po adjust ninyo yung sarili ninyo pagdating sa chapel. No? Bago mag-umpisa ang misa, na i-ready nyo na yung microphone stand. Kung ang mikropono ay nakadesenyo na may pindutan o switch button, ayusin na po ninyo, hindi kung kailan babasa na tsaka palang hahanapin yung switch button. Iakma ang taas ng mikropono sa inyong pagsasalita. Kung ikaw ang unang babasa bilang lektor, ibukas ang leksyonaryo sa pahina na iyong ilalahad. Yun, nasabi na. Hindi yung kung kailan ka magbabasa, tsaka ka palang magsusuot ng salamin. Alam mo, malabo ang iyong mata, pag tuyo mo po para magbaw, nakasuot na po ang inyong salamin. Meron kasi mga ibang lektor, kung kailan magbabasa, tsaka palang lilinisin yung salamin, tsaka palang isusuot, nandun na siya sa ambo. Diba? So, iwasan po natin yon. Lalo na siguro except kay ilapat ang ribbon ng leksyonaryo at lagyan ng clip. Ayan, kung napupunan ninyo, may mga kulay, red, green, yellow. Yan. Makikita po ninyo, yan po yung mga tinatawag nating palatandaan ng pahina kung ikaw ay isang lektor. Alamin kung paano nakadesenyo ang mikropono. Yun, nasabi na natin. Alalahanin ang mikropono ay ginagamit sa pagsasalita at hindi sa pagkain. Yung sinabi ko kanina na hindi dapat parang kakainin mo na yung mikropono. Magsalita o mag-ensayo ng paglalahad ng pagbasa sa tapat ng mikropono para malaman kung maayos ba ito at gumagana. Check yung sinabi ko kanina. Kailangan magkaroon ng compatibility ang timpla ng volume ng sound system sa inyong boses. Ano naman po yung inyong pansariling paghahanda na dapat bigyang pansin? Magsimula palagi una saan? Pagdadasal. Sa panalangin. Pagpupuri sa Diyos, pagtitika sa mga nagawang kasalanan, maging karapat-dapat sa gagampanang kampanin. Wala namang perpektong tao, lahat tayo ay makasalanan. Pero sa kabila ng ating pagiging makasalanan, naririto tayo at tinawag tayo ng ating Panginoon. Wala pong perpektong tao. Maging karapat-dapat tayo sa kanyang paningin at sikaping maging mabuting tao. Yun. Magnilay ukol sa tawag ng paglilingkod na ipinangangakong gagampanan sa abot ng makakaya. Hindi yung dahil lang tayo ay lektor, doon lang sa oras na tayo lektor, doon lang tayo mabait. Pag after ng pagiging lektor, balik tayo sa dating gawin. Huwag po ganun. So, most probably, ito na yung pintuan. Ito na yung pintuan na panawagan ng ating Panginoon. Sabi nga, halika. Diba? Sabi niya, halika. Binubuksan niya ang pinto sa iyo. Pumasok ka. O gampanan mo ang iaatang ko sa iyong tungkulin. Nawa ay maging daluyan ka ng aking mga salita. Okay? Tunghayan, ang pagbasang ipapahayag sa sambayanan, suriing maigi. Ano nga bang klase ng pagbasa ang nakatalaga sa iyo? Yun ba ay isang kwento
sambitin mo siya sa paraang pakwento. Tingnan kung ang pagbasa ay mula sa mga angkan, banggitin ng maayos kung saan nagmula ang mga angkan at ang mga pangalan. Ang mga pangalan ay medyo may kahirapan. Dahil sa panahon ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo, hindi talagang medyo mahirap ang mga pangalan. Hindi naman po masamang magtanong. Magtanong po tayo sa mga opisyales o si Brother Brian lagi namang nandyan. Magtanong po tayo kung papaano ang tamang pagbigkas. No? Tingnan mabuti kung ito ay pampanitikan, literary forms, kasaysayan, batas, hula o iba pa. Pansinin ang mga salitang mahihirap bigkasin, banyaga, katulad ng salitang pag yung letter J sa English ay nagiging letter H sa Tagalog. At tulad ngayon, ang pagbasa ay Josue, no? Josue, no? So, yun. Jerusalem. Yun. Jerusalem. Isa lang yun sa mga halimbawa. Pansinin ang mga tuldok, period, kuwit, mga dapat bigyan ng diin at iba pang mga tanda gaya ng tandang pananong, pandamdam. Basahin muli ng tahimik, tuloy-tuloy ang pagbasa, unawaing mabuti ang kahulugan, pagnilayan. Ito, alam ko, sa akin bilang lektor, pag hindi ko naintindihan yung nakatalaga sa aking pagbasa, hindi ko ito mai-impart sa bayan ng maayos at mahusay. So dapat, sa inyong pagpapractice pa lang sa bahay, naunawaan na ninyo ano nga ba yung nilalaman ng binabasa ninyo, no? Kasi sa pamamagitan nun, mai-impart mo yan sa bayan ng Diyos ng maayos, may buhay. Okay? At kung may makakatulong po na sa inyong pagbabasa, maaari kayong tumingin sa isang bagay na kung saan ay pwedeng ma-impart ninyo yung nais ninyong iparating sa bayan. Katulad ko, kapag ang binabasa ko ay tungkol sa mga tatay, tumitingin ako sa isang tatay. Kapag ang binabasa ko ay tungkol sa mga nanay, tumitingin ako sa isang nanay. Na para bang kinakausap ko lang siya. Sa pamamagitan nun ay nabibigyang buhay ko yung aking binabasa. Yun. Okay? Huwag overacting. No? Merong mga panahon na wala naman na ngayon. May mga panahon na siguro kasi Bulakenyo no, di ba? Usually yung mga Bulakenyo may mga tono. So lumalabas parang overacting. Huwag po overacting ang ating pagbabasa. Kasi imbes na makinig, magtatawa sila, no? At paglabas ng simbahan, hindi nila napakinggan ang tama, hindi sila na-evangelize doon sa kanilang narinig. Ang magiging feedback ay, ano ba naman yung lektor na yun? Hindi ko maintindihan kung ano yung binasa. Diba? At kung maaari po sa mga kababaihan, huwag po tayong maglagay ng maraming kolorete sa mukha. Simple. Simple lang. No? Dahil hindi po tayo ang tinitingnan dito. Once na tumayo po tayo sa ambo, ang kinakatawan natin ay ang ating Panginoong Jesus na nagsasalita. Okay? Okay. Ihanda niyo po ang inyong angkop na kasuotan, ipinaliwanag sa inyo kanina, bago pa lamang. Gabi pa lamang na ihanda na ninyo ang inyong mga isusuot. Hindi yung kung kailan alas 6 ang misa, alas 5 magpaplantsa. Yun. Ang mangyayari late. Yun. Ilagak ang kanilang tamang kalalagyan sa inyong isang, ako usually meron akong isang lalagyan, no, na bag din. Pinapalitan ko yung bag ko, pang lector na bag. Nandun yung mga kinakailangan ko, yung gabay sa pagiging commentator, yung rosary ko, yung belo ko nandoon. Yun, pang Sunday yun. So, yung uniform, di ko siya pwedeng ilagay doon kasi mag-uusok. Yun.
Ilagay po natin sa tamang lalagyan. Tapusin ang pagsasanay at panghakbang na paghahanda sa isang maikling panalangin. No? Kung kayo ay nagpa-practice, bago magsimula, magdasal. Pagkatapos mag-practice, magdasal na maipahayag ninyo ng may buti at maunawaan ng bayan ang inyong ginagawa. At ako po, bago ang pumunta rito, nagbihisi muna kami. At ang aking sharing ay tungkol dito. No? Yung bang tinawag ako ng Diyos, sabi sa akin, halika. No? Nakaantig sa akin yung sinabing, halika. No? Kasi yung gospel natin ay yung last week, no, na gospel, na kung saan lumakad si Jesus sa tubig. Okay. Sabi niya, halika, sabi niya kay Pedro. Ako sa aking sarili, nakatawag pansin sa akin yun kasi sa pagtawag niya sa akin ng halika, talagang sa awat ng aking makakaya, tumutugon ako sa kanyang panawagan. At sa bawat pagtugon ko sa kanyang panawagan, may kasamang panalangin. Sapagkat hindi biro ang mabigyan tayo ng gampanin at hindi natin sinamahan ng panalangin. Kailangan sa bawat gampanin, may kasamang panalangin. 10 kautusan ng paghahanda sa takdang araw ng pagganap sa paglilingkod. Gumising ng maaga, maglinis ng mabuti ng sarili, so no need to explain. Mga nanay naman na kayo, hindi naman mga bata. Tumingin sa salamin at ayusin ang sarili. Huwag maglagay ng matingkad na kolorete, sinabi ko na. Ilagay sa isang decenteng bag, o sinabi ko na. Dumating sa puok ng pagdiriwang, kalahating oras, pumunta sa sakristiya. Wala po tayong sakristiya na tinatawag dito. Ang mga lektor po ay bago pumunta sa taas, sa sanctuaryo, yun po may hagdan na ganon. Ang tawag po doon ay sanctuaryo. So hindi po tayo pwede doon magbihis. Tandaan po natin yun ha. Doon po tayo magbibihis sa kung saan sa mga sa likuran o sa bandang sulok o sa may bandang side. Doon po tayo magbibihis. Wala po tayong lugar bihisan. Pero this indiscreet gesture na hanap po tayo ng isang lugar kung saan tayo pwedeng magbihis, no? Okay. Tapos bago po mag-umpisa ang misa, tinatawagan naman po kayo na umattend sa pagdarasal bago magmisa. No? Panalangin bago magmisa. Ito po ay pinangungunahan ng mga lay ministers, kasama ang Lector 1 and 2 at panalangin ng bayan. Okay. Misa ng commentator, paano ba nakakasama ang commentator sa panalangin? Okay. Kung kayo ay commentator pero wala pa muna sa inyong magko-commentator hanggang di dumadaan sa training, ngayon ay mag-concentrate muna po tayo sa pagiging lector. Please be sure na bago tayo humarap sa ambo, bago po tayo gumanap sa ating gampanin, nakapagdasal tayo, nakiisa tayo sa panalangin na pinangungunahan ng mga lay minister. Okay? Yung salmo, minsan may salmista. May salmista tayo. Okay. Pag wala pong salmista, yung unang pagbasa, siya rin ang magbabasa ng salmong tugunan. Okay? Hindi na po natin kailangang sabihin yung tugon. No? Wala pong... Kung kayo ay nagsisimba dito sa ating San Isidro Labrador, wala po kayong maririnig na lector na magsasabing tugon, tugon, wala pong ganon. Kahit sa chapel, wala pong ganon. Automatic na po yun. Ang lector at ang commentator ay mayroon ng pag-uunawaan kung kailan sasagot ang commentator. No? Sa part po iyon ng salmo. Okay. Ang ating leksyonaryo, asan yung leksyonaryo? Dito po sa ating leksyonaryo, itong brown na book, Aklat ng Salita ng Diyos,
yan yung tinatawag nating leksyonaryo. Ang nakalagay dyan, hindi ang salita ng Diyos. Ano ang nakalagay diyan? Pagbasa. Maaari po kayong malito. Kasi dyan po kayo babasa hindi naman sa misal. Ang misal ay guide lamang. Guide lamang po ang misal. Doon sa aklat ng salita ng Diyos, nakalagay doon, pagbasa mula sa sulat ni ganyan-ganyan. Hindi po ninyo sasabihin ang pagbasa. No? I-omit nyo ho yung salitang pagbasa. Sabihin ninyo, ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. O yan, ganon ha. Tapos, towards the end, medyo mahinay na, unti-unting babagal lang inyong pagbasa, yun ay hudyat na malapit na kayong matapos. At pag malapit na kayong matapos, post, huwag mo agad-agad sasabihin ang salita ng Diyos. Post muna, tapos ang salita ng Diyos. Huwag pong bigyan ng emphasis yung ang salita. Dapat. Hindi, ang salita ng Diyos. Meron pa bang ganun diyan? Wala na po. Okay. Dapat ang salita ng Diyos. No? Hindi po ang salita, hindi po ganun. Ano? Pagdating sa umpisa, ang salita ng Diyos. Pagdating sa pangwakas, ang salita ng Diyos. Wala pong pagbasa. Bakit? Sa Manila, pagbasa, magkaiba po tayo ng obispo na sinusundan. Kung sa kanila yun ang turo, hindi po natin saklaw yun. Kasi iba po ang obispo nila na sinusundan. Maaring meron sa inyo dito na dati ng lektor na ma-differentiate na galing ako sa ganito. Dati ang sabi namin ay pagbasa. Ang sagot po doon, iba po tayo ng obispo at ang training sa atin dito ay ito. Kung ano yung pinaliwanag ko kanina. Naintindihan, bro? Okay, yung pagyuko. Pwede mag-sample? Sister Ashley, ikaw. Sige na. Pogi, sige na. Sige na. Okay. Oo, dalawa. Kayo na lang dalawa kayo. Kayong dalawa. Para may audience impact. Kunwari, tapos na yung unang pagbasa, matatapos na yung unang pagbasa. Sino unang pagbasa sa inyo? Okay. Dito ka kunwari nakaharap sa altar. Ayan, sa tao. Okay. Matatapos ka na. Dito ka, anak. Dito ka. Urong ka ng konti. Yan. Urong ka ng konti. Hindi. Dito ka nang galing sa upuan mo. Yan, ganyan siya. Yan. O di last na, sabi mo, ang salita ng Diyos. Tapos, ay, teka. First reading siya, di ba? Tapos na siya sa salmo. Ang hudyat, para pumunta yung second reader, ay yung last na salmo. Last na tugon sa salmo. No? Pag sumagot na ang commentator, dapat si second reader ay nakapwesto na. So, siya ay gagawi ng ganyan. Yan, tabi sila. Hindi siya pupunta doon, ha? Mula sa ambo, ulit. Mula sa ambo, gaganyan lang siya. Mula sa ambo, ganyan. Papantayan niya, tapos naka-praying hands, sabay na yuyuko. Hindi po full bow, half bow lang. Half bow. Okay, sige, pakita nyo nga. Okay. Yan. Tapos, ano gagawin mo? Pabalik ka na sa upuan. Tapos siya naman. Okay po? Thank you po, sister. So, yun na. Unang pagbasa, ikalawang pagbasa. Pagkatapos po nun, pag natapos na yung kalawang pagbasa, gospel na. No? So, definitely, yung second reader magbabaw sa... Saan po nagbabaw? Sa pare o sa altar? Sa altar.
Kahit nandun o wala ang pari sa altar, magbabaw. Okay? Yon. So, babalik na si second reader sa kanyang upuan. Naka-praying hands pa din. Hindi na siya uupo dahil gospel reading na. Mag-aanyaya na magpatayo ang commentator. Okay po? May tanong so far? Okay, wala. Okay na. Naintindihan niyo ba? So, yun po yung medyo maikling panayam kasi gusto ko mag-concentrate tayo doon sa actual at sa pagbasa kung paano kayo mag-deliver ng inyong pagbabasa at saka yung voice, sino nagbigay sa inyo ng yung cue, paano yung Rhythm. oo. Nakikita na po namin yung sa GC kay Sis Reba. Okay. So yun, sinabi ko naman kanina, kung may quit, comma, period, sundin po natin yun. Glance once in a while. Hindi naman may nakaganon. Hindi po yun ha. Minsan lang tumingin sa audience. So, kung meron pa po ba kayong tanong, meron ba tayong nakalimutan na kailangan pa nilang malaman? Yung gala po, may Yung paano ang pagdadala ng lectionary. Yun, pakisample. Paano ang... Actually, hindi po lectionary ang dala natin. Ebanghelaryo po. Opo, ebanghelaryo po. Yes. Yung sa taas po eh. Pero imagine na lang po natin, hindi naman tayo ang bumabasa nun eh. Ang bumabasa naman nun ay pare. Imagine na lang po natin yung kulay pula, ang atin pong ebanghelaryo. Ang gusto ko lang rin pong bigyan din ng emphasis at susugan, yung sinabi ni Sister Sita kanina na mag-ingat po tayo sa mga binibigkas nating salita. Maari po kasi na ang pagbigkas natin ng salita ay magpamali sa pangunawa bilang konteksto na dapat nating ibahagi bilang ginagamit na tagapagsalita o tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Tulad na lamang po halimbawa ng burol. Nang si Jesus ay umakyat sa burol, iba po ang burol sa burol. Okay po, so take note of that word. Pati yung si Jesus ay tumakbo at nagpatira pa. Yung iba po ang basa nagpatira pa. Ang pangit po pakinggan po, no? Si Jesus ay tumakbo at nagpatira pa. Ayan. So, madali naman din po yung ma-anticipate if we do practice at home prior to the scheduled date of our service. Ano po? Ayan po. At pag may hindi po tayo nauunawa ang salita, may mga kasamahan naman din po tayo na pwede nating paghingian ng tulong tungkol sa paanong paraan siya bibigkasin ng tama. Okay po? Lalo na po yung marami pong na mamali sa Deuteronomy. Ayun, di ba, no? Diba? Basta sa English kasi magandang basahin eh. Pero pag yun ang binabasa ko, hindi ako ang first reading, second reading ako. Iniiwasan. Pero mapapractice naman po iyan. Ano po ha? Deuteronomio. Ayan. Okay. Pasadaan ko lang po itong bylaws kasi baka mamaya magulat kayo. Hindi nyo alam. Tayo po ay isang samahan. No? Ang tawag po sa atin ay Ministry of Mentors and ano ang mga alituntunin? Ang samahan ay tatawaging Parish Lectors and Commentators Association o samahan ng mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Ano ang ating misyon? Ang Lectors and Commentators ng Parokya ni San Isidro Labrador ng Muzon ay naglalayong makapagpahayag ng salita ng Diyos sa pagdiriwang ng liturhiya at makapaghatid ng isang makabuluhang pamumuhay bilang isang Kristiyano. Ibig sabihin, mamuhay tayo by example. Okay? Kasi lektor tayo eh. Iwasan natin kasi ang masasabi sa inyo ay masasabi para sa lahat.
Kung ano man yung maging pintas sa inyo ay pintas para sa samahan. Okay. Pananaw. Ano nga ba ang pananaw? Ang lectors at commentators ng parokya ni San Isidro ay mamumuhay ng katulad ng ating patron ni San Isidro. Ano ba ang buhay ni San Isidro? Si San Isidro ay isang magsasaka, nagigising sa umaga, at ang kanyang unang ginagawa ay magsimba. No? Mapanalangin. Okay. Ito po yung mga nasasakupan ng ating parokya at isa po kayo doon. Hindi ko na po babanggitin sapagkat na-discuss na ito kanina ni Brother Brian. Meron tayong 15 sub-parishes. 15 po. Okay, yung sinasabi kanina na ebanghelaryo, mamaya makikita nyo sa taas, yung leksyonaryo yung brown. Ang aklat ng leksyonaryo, yung brown na yan, 2, ay naglalaman ng lahat ng mga pagbasa na pinapahig natin sa misa. Unang pagbasa, salmong tugunan, ikalawang pagbasa, yun, naroroon po yan. Ano yung nakikita natin sa Article 1? Mga kailangang katangian ng isang lektor. Binyagang Katoliko, nakatanggap ng 3 mahalagang sakramento. Sino po ang hindi pa nakumpilan? Magsabi ng totoo. Lahat nakumpilan. Good news yan. No? Kasi meron minsan hindi nakumpilan. May asawa. Sino po ang may asawa? Yan. Marriage contract po ang kailangan. Handang maglaan ng panahon sa mga gawain pang simbahan. Huwag naman po ninyong mamasamain. Usually, pagpapasok pa lang, handang maglaan ng panahon. Lahat tayo handang maglaan ng panahon. Pero pag nakapasok na, unti-unti na nawawala yung panahon. Ano yun? Conflict sa trabaho, conflict sa ibang sinamahang samahan, conflict sa pamilya, conflict sa kung saan-saan. Dito pa lang, una pa lang sinasabi na handang maglaan ng panahon sa mga gawain pang simbahan. Hindi po tayo namimilit, dapat tinitingnan muna natin bago tayo magpapatalaga bilang lektor. Handang lumago sa espiritual na aspeto. Ang pagpapalago ng spiritual na aspeto ay yung katulad nga na sinabi ni Brother Brian kanina, na siya ay tagapanguna sa Commission on Basic Ecclesial Community. So dapat po tayong mga lektor na papasok pa lang ay pumaloob sa gawain ng Basic Ecclesial Community. Saan kayo sasali? Saang grupo? Ipapaliwanag po sa inyo yan kapag kayo ay nagme-meeting na dito sa meeting ng mga pawang mga lektor sapagkat dito po ginaganap yung Basic Ecclesial Community. Aside from that, kasi nga sinasabing community at pagdating ng panahon, kayo yung magiging mga kinatawan para magpalaganap ng Basic Ecclesial Community sa inyo-inyong mga subdivision kung saan kayo nakatira. Okay, may edad na 15 taon pataas. Nakadalo sa pasimulang pag-aaral, ito po yun. Opisyal na nakapagpatala ng application form. Opisyal. Okay? Article 2, mga kailangan dalhin sa pagpapatala, application form, complied. Photocopy ng baptismal, complied. Photocopy of marriage contract, complied. 1-by-1 picture. Pakisubmit na lang po, Article 3, mga kailangang gampanan bago maging lektor, kailangan dumaan sa panayam, interview, na-interview ba? Lahat. Lahat ng kasapi kinakailangan dumaan sa pagsasanay, ito na po yun. Pagtatalaga. Section 6, matapos magsanay ang mga kasapi, sila ay maaaring italaga bilang opisyal ng lectors and commentators. Dito ay binabasbasan ang mga damit. So, kailan ba ang pagtatalaga? First week ng December, dapat po nakabili na kayo ng inyong gala uniform at yung type A, meron na po rin po kayo naka-ready. Dahil after po ng training na ito, papayagan na po kayong magbasa ng panalangin ng bayan sa inyong chapel. Okay? Tandaan lamang po dapat neat. No? Binabasbasan po ang inyong mga damit na gala kapag kayo ay tinatalaga. Gastusin. Kung walang-wala po, maaari kayong tulungan ng inyong SPPC. Kung walang-wala. Pero kung kaya naman po,
Sa ibang sekta nga, di ba, may 10% sila. Dito na lang natin maipapahayag yung pagbabalik natin ng ating biyayang natatanggap. Okay po? Pagpapanibago ng pagtatalaga. Lahat ng mga datihan bagong kasapi sa samahan ay kailangang italagang muli. So, kasabay ng inyong panunumpa, itatalaga ding muli ang mga datihang lektor. First Sunday of December. Check nyo na lang yung date. So, dapat po ay naka-attend ng recollection, seminar, training, retreat. Ang pinaka-retreat po ng mga old lectors ay yung BBS, na ginanap na 2 beses, no? I'm sure naka-attend naman lahat, pero paano yung hindi naka-attend? Ha? Okay. Yun po, Section 8, pagtiwalag at muling pagsali. Pagtiwalag, ang pag-alis sa samahan ay kailangang dumadaan sa ilang hakbang. May matinding dahilan, may pahintulot buhat sa kura paroko, may formal na liham. Okay. Ang sino mang tumiwalag sa samahan ay maaaring tanggaping muli sa mga susunod na mga pangangailangan. Kailangan ma-interview uli, magkaroon ng orientation uli, may seminar uli at may sulat na siya ay babalik. Okay, paghirang ng pamunuan, sila na yon, pero dapat nyo ring malaman kasi boboto kayo. Okay? May 2 taon nang magkakasunod na kasanayan bilang lector and commentator. So bago kayo mag-election, dapat meron kayong election committee, no? Na itatalaga. Election committee, dapat meron. 2 taon na dapat yung qualification. Hello, Father. Good morning po. So, may kakayahang mamuno sa isang samahang pangsimbahan. May panahong maglingkod, handang sundin ang mga pagbabagong ipinapatupad ng kura paroko para sa ikalalago at kaangkupan sa samahan. So, dapat po ninyo yung i-consider. Ano po? Section 10, mga gampanin. Ang paghalal ng pamunuan ay ginagawa sa pamamagitan ng pagpupulong ng mga kasapi. Inihirang ang magiging pamunuan sa pamamagitan ng halalan. So, magiging kaisa po namin kayo sa December para dito sa gampaning ito. Okay. So, itong mga ibang gampani ng Pangulo, Vice President, Secretary, Treasurer, Auditor, sana na po ito i-discuss during your election. Siguro bago kayo panumpa ng December, first Sunday ng December, nakapag-election na kayo. Kasama na doon ang panunumpa. Dapat. Ano? Sabay-sabay po yung election. Ay, hindi. Ano nyo rin, i-consult nyo din sa kanya kasi yun yung nakalagay dito sa bylaws eh. Ito dapat binago na to. Diba? Kasi ito yun eh. Oh, pero kung may pagbabago, okay lang. Si Father naman yun. Tandaan po natin na walang makahihigit sa mga panuntunan na ibababa ng kura paroko. Walang pwedeng mag-object. Dahil siya yung ating pinakamataas na opisyal dito. Katulad na, marami sinasabi namin, no, na mayroong eleksyon sa ganitong petsa, pag hindi pinayagan ng kura, hindi po maaaring maganap yun. Okay po? Okay, ito po, dapat ninyo itong malaman. Pagpupulong. Pakala nyo, pag nakapasok na kayo, nakapasa na kayo, naordinahan na kayo, na-install na kayo, pwede na kayo. Kailangan regular po kayong a-attend sa pulong. Every first Saturday of the month, 1:00 ng hapon. Dito po yun, dito. Okay. Makikita niyo po sila, mga opisyales. Sila po ang pangunahing tagapamahala ng pagpupulong. At bago ko makalimutan, papasok na naman tayo sa gastos, sapagkat sa bawat pulong ay may tinatawag na butaw. Bakit may butaw? Dahilan sa may gastusin din po ang samahan ng lectors and commentators. Katulad ng ibang samahan, may gastusin ang lectors and commentators. Minsan, tayong sponsor sa misa, doon po natin yung kinukuha.
Minsan may mga activity ang parokya na kung saan kailangan mag-ambag ang mga samahan, doon po natin yung kinukuha. Magkano na ngayon? 30 pesos. Swerte nga kayo 30. Doon 50. Dito 30. Okay. Yon, 50. Ang samahan ay magkakaroon ng pulong minsan sa isang buwan. Ang hindi pagdalo dito nang walang katanggap-tanggap na dahilan ay hindi maaaring bigyan ng schedule. Kahit sa chapel. Napapatupad. Kahit sa chapel. Ang mananagot, kapag nabigyan kayo ng schedule sa chapel, ay ang inyong coordinator. Dapat nakikipag-ugnayan siya sa Pangulo ng samahan during the meeting na wala pong umattend ngayon. So, kailangan ko po ng assistance para may magbasa sa amin. Manggagaling po yun sa ibang sub-parish. So, pag nanggaling sa ibang sub-parish, nandoon kayo, iba po magbabasa, hindi kayo. Kasi hindi po kayo naka-attend sa pulong. Yun. Okay? Malisa si sister, opo. Saka daw po siya kay Papa. Sila sa ba? Kasama ko sa ba? Okay, may mga tinatawag ding biglaang pagpupulong, no? Mga officers po nagtatakda nun. Depende sa pangangailangan at hindi naman basta magtatakda ng biglaang pulong kung walang approval ng kura paroko. Lahat po yan. Usually naman ang tinatawag lang ng biglaang pulong kapag ka may concern ang kura paroko. So biglaang pulong talaga yun. Okay, daloy ng pulong, bahala na po ang mga officers magpaliwanag sa inyo noon. Pero ang matingkad po dito, ang bawat pagpupulong ay sinisimulan BEC Way. BEC Way na po ngayon. Hindi yung meron tayong sariling daloy ng pagpupulong. Ang usually ang ginagawa, share ko lang, isahang buo, no? Mag-umpisa sa panalangin, pagdating sa sharing, tsaka mag-small group. Opo, ganyan din po sa Okay. So yun, maganda po yun kasi dito na papakinggan nyo yung ibang miyembro na katulad ninyo isang lingkod, meron din pala silang mga hinaing, meron din silang mga trials na na-encounter na kayo bilang lingkod, na-encounter nyo rin. So, ang ganda ng feeling after po nun. Tapos, sama-sama kayong mananalangin, ipapanalangin kayo ng inyong mga kasamahan. Yun. Okay? Ano pa? Mga gawain, ang oras ng paglilingkod sa misa ay maaring mabago buwan-buwan. Siyempre, depende sa schedule ninyo. Ang misa po dito, alas 6 ng umaga, alas 7:30 ng umaga, alas 9 ng umaga, at alas 6 ng gabi. 4 na misa. So, pag kayo po ay na-assign ng hapon, hindi kayo pwedeng lumamyerda. Kasi malilate kayo. Oo. So, pagka po kayo may assignment na 6 p.m., huwag na muna po kayong umalis. Sa umaga, pwede kayong umalis. Dapat after lunch, nandun na kayo sa bahay kasi magkakaroon kayo ng problema. Okay? Ang hindi maglilingkod ng 3 ulit sa nakatakdang gampanin ay hindi mabibigyan ng schedule sa susunod na buwan. 3 ulit. Okay? Article 2, pagliban sa pagdalo ng pulong. Ang sino mang hindi makakadalo sa pulong na nakatakda ay di bibigyan ng schedule, sinabi ko na yon. Pero may pondo po tayong tinatawag. Okay, naintindihan na nila yung pondo. Yung pondo po ang tinatawag. Kunwari, umattend kayo ngayon. Ano bang buwan ngayon? Agosto. Okay. Definitely, may assignment kayo sa September. Tama? Sa September. Pagdating ng September, hindi kayo naka-attend. No? Wala kayo, may schedule pa rin kayo kasi may pondo kayo eh. Kasi ano ang purpose nun? Kasi yung gumagawa ng schedule, nagbe-base doon sa dating attendance. So kung dati kayo naka-attend, may schedule pa rin kayo. Pero sa mga susunod na buwan at hindi kayo naka-attend, of course, wala na kayong schedule kasi hindi nga kayo umutin. Okay? Pero dapat po ay yung tinatawag na respeto lang.
Pag hindi po kayo umaten, magsabi sa coordinator, dahil ang coordinator ang nakakapulong ng inyong Pangulo. No? Kung sino yung Pangulo ng samahan, siya magsasabi sino yung coordinator ng samahan, siya magsasabi sa Pangulo ng ano yung kadadahilanan. Meron pa ba kayong damayan? Wala na? Kasi nakalagay dito, ang bawat kasapi ay tungkuling mag-abuloy ng halagang 100 kapag namatay ang isang kasapi. Pero pag nagpupunta po kami, yung sino lang pinapupunta, Hindi, yung mismong kasapi. Pagkasapi lang. Nakalagay po yan dito. Bawat kasapi ay may tungkuling magbigay ng 100 kapag may naratay sa ospital na kasapi. Nasaan yun? Nasa bylaws. Okay? Ito ang hindi dapat gawin ng isang lektor, pagsisiraan sa bawat isa. Number 2, pagsasalita ng mahalay na bagay. Okay? Pag-aaway-away. Kaya mag-iisi tayo para hindi tayo nag-aaway-away. Pag-inom ng alak. Hindi naman to pinagbabawal totally, pero dapat kailangan Hindi public. May serve ka, hindi ka dapat iinom. Dati, umaharap ako sa lamisa. Ngayon, iba na eh. Nagtatago na ako. Hindi po dapat. Kapag ka may serve, hindi dapat iinom. Pag may serve, bawal talaga. Bawal, okay? Pass mo na. Paninigarilyo din. Tinanggal ko na sa Pinagbabawal po yun. 4 years yata. Pagsusugal. May nagsusugal ba sa inyo? Bawal po yun. Tinanggal ko na, addiction din. Kasi, sabi ko nga kanina, reflection po kayo ng kabuuan. Tayong lahat ay reflection ng kabuuan. So in other words, dapat maging mabuting tao tayo. Maging mabuting example tayo. Okay. Pagnanakaw, paggamit ng cellphone habang nasa misa. Minsan may lector, nagbasa, after ng turn niya, nagbukas ng cellphone. Bawal po yun. Kahit gaano pa yan ka-importante, pero hanggat maaari po, bawal po yun. Okay? Ano mang illegal at immoral. Okay. May itatandaan ako, may mga lay minister before, na wag naman sana mangyari, natanggal sa pagiging lay minister. Wala ka pa nun, anak. Bakit? Natanggal? Nakita kung saan. Sa biglang liko, hindi niya alam. Mga ganun bagay lang. So, kumbaga para wala tayong pinangangambahan, maayos tayo dapat mamuhay bilang isang lingkod. At tatandaan po natin, kapag tayo ay naging isang ganap ng lektor, kung paano tayo mababang loob, dapat nakita po sa atin na talagang kawangis tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ba yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Inako niya ang lahat ng kasalanan. Inako niya to the point na nagpapako siya sa krus. Ganon dapat tayo makita. Hindi naman kailangan magpapako tayo sa krus. Makita sa atin yung kababang loob, mabuting tao. Nakikita mo na kailangan ang pakikipagtulungan sa ating samahan. Gawin mo. May malasakit dapat tayo sa bawat isa. Dadating yung time na sa North Fairway o sa Sarmiento or sa kung saan mang SPPC, merong hindi makakabasa na kasama natin, magtulungan. Mag-usap. O sige, palitan kita. Okay ba? Gusto mo palitan kita? Dapat ganon. Malasakitan sa isa't isa. Huwag yung natutuwa ka pa kasi may ganong pangyayari. Huwag po tayong ganon. So yun naman po ay ilang paalala at tandaan, walang mayabang na lektor. Usually, ilang beses ko na yan sinabi, walang mayabang na lektor. Pero ang napupuna ko po, pagka talagang bihasang-bihasa na, yung bang, parang hindi ka na nga kilala eh. Diba? Yung parang hindi ka nakilala, parang hindi tayo nagkita sa mga ganitong uri ng pagpupulong. Diba? Yung bang, mabati ka man lang ng hi, hello, kumusta po, mga ganun. Huwag po tayo maging mapagmataas na feeling natin, alam na natin lahat.
Kasi nakailang taon na akong lektor. Alam ko na yan, alam ko na yan. Di na ako attend dyan, alam ko na yan, narinig ko na yan. Iwasan po natin yung mga ganong mga actuations. Kasi, hindi ba nagsasabi, hindi ba nagsasalita, pero nakikita. Ako personally, meron ako experience. Isang lektor, hindi tiga rito. Magaling yun eh. Ang daming potential sa kanya, napakaganda niyang bata. Ang daming potential. Hindi siya naka-attend ng ganito, sumabay sa karamihan. Sa kagustuhan ko na masama siya, personally, tinuruan ko. Pinapunta ko sa bahay, one-on-one. Pagiging commentator, tinuro ko na din, one-on-one. O ngayon, iba na. Yan, iba na. Wala lang, titirahin ka pa. Siya pa yung magsasabi sa iyo, sa susunod po, ay ganito po. O, di ba? Samantalang itinuturo sa orientation seminar. Eh yung nagturo, sabihan na, sa susunod po, magpapaalam po kayo ahead of time. Eh, di ba? Eh, may mga pagkakataon minsan na tinatawag na emergency. Yun. Eh, tao lang tayo, dumadating. Kaya nga, palagi sa pagbibigay ko ng orientation seminar, sinasabi ko ito, huwag po ngayon lang, kung gaano kayo kababang loob ngayon, hanggang sa mga susunod na mga panahon. Ako po, alam niyo kung kailan ako nag-umpisa mag-lector? 16 years old. 16 years old. Nag-asawa ako, lector. Nag-middle age ako, nag-office ako, lector. Ngayon, senior na ako, lector pa rin ako. Ibig sabihin, talagang parang kulang ang aking buhay kung wala ako sa gawain ng pagiging lektor. At tinatanong ko yung isang malaking biyaya sapagkat sa pamagitan ng pagiging lektor ko, nahila ko ang asawa ko, naging lay minister. Nahila ko ang mga anak ko, 4 ang anak ko, puro lalaki, puro sila sakristan. Dito lahat sila nagsilaki. Bumitaw lang sila sa pagiging sakristan nung sila ay mga professionals na at ngayon ay mga nagtatrabaho na. Wala pang asawa ang karamihan, ang 3, ang isa may asawa na. Pero ganun pa rin, ang values formation na itinuro naming mag-asawa bilang lingkod simbahan ay makikita mo pa rin sa kanila hanggang sa ngayon. Yung pagising sa umaga, magdadasal, bago kumain magdadasal, bago matulog magdarasal, magsisimba kung araw ng linggo. Hindi man makasimba ng face-to-face dahilan sa kanilang trabaho, see to it na makasimba, magbalik loob sa Panginoon. Yung po, ang ipinagmamalaki ko sa buhay lingkod, pagiging lingkod ko, siguro, dinala talaga ako ni Lord dito sa gawain ito para mai-share ko rin sa ibang mga kapwa ko na gustong maging lingkod na hindi pa ngayon, wala pa po ngayon, pero dadating ang time, makikita ninyo ang dahilan kung bakit kayo tinawag ng Diyos. Yun lamang po, magandang umaga sa inyo lahat. Okay, thank you po, Sister Sita. Dagdag ko lang po regarding po doon sa gala, sa PIN, sa Belo. Kung papalarin po at makapasa kayo lahat, pag-uusapan na lang po natin yung tungkol doon sa gala, sa uniform. Tapos po, hopefully, by September 2 po is first Saturday of the month. Yun po yung aming monthly meeting. Pwede na po kayong sumama doon at po yung ibang mga alituntunin sa pagiging lector and commentator, doon na lang po namin ibababa sa inyo. Idagdag ko na lang din po, doon po sa sinasabi ni Sister Sita kanina, tungkol po doon sa schedule, may mga ine-excuse naman po. Halimbawa kayo na umabsent. Unang-una po doon, syempre, halimbawa, namatayan kayo, nag-anak po sa kasal, may sakit. Yun po ay ine-excuse naman ng samahan. So, pwede pa rin po kayong mabigyan ng schedule.
Unless lang po, syempre, nag-SM kayo, umattend kayo ng birthday party, automatic po, huwag nyo na i-expect na meron po kayong schedule. So, kung ano man pa man po yung mga dapat nyong malaman, siguro po sa monthly meeting na lang. Okay po. So, ngayon po ay aakyat po tayo sa taas para po doon sa inyong actual na pagbabasa.